Happy Lord's Day at magandang gabi po para po sa bawat isa po sa inyo sa ating pong kaabang-abang po na mensahe sa ating pong tatalakayin po para po sa gabi po ito. Sa Diyos po ang papuri sapagkat sa araw po nito ay pinagpapasalamat po natin ang ating pong isang matagumpay po na dinaos din na face to face. Kani-kanina lang po yan ay dinaos po natin, no? Kaya't ang ating puso po ay busog na busog sa lahat ng mga pagpapalang espiritual at higit lalo po busog po sa napakaganda po na habag at biyaya po na ipinagkaloob po sa ating Panginoon. At ipagpapatuloy po natin para po sa gabi po na ito na ating pong gabi po na online service po. Isang napakaganda po na mensahe. Ngunit bago po tayo magpatuloy po, hihiling ko po muna na tayo po lumapit po at humingi po tayo ng patnubay po, no, na sa ating Panginoon at pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay sa lahat ng mga magagandang bagay po na ginawa po niya sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay manalangin po sa mga oras po nito. Samahan po ninyo ako. Aming Ama, sa gabi po ito, kami po yung lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon at biyaya na siyang ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang napakatagumpay na binigay mo po sa amin po. Una, sa amin pong Family Day event, and at the same time, Panginoon, para po, Panginoon Diyos, sa amin pong face-to-face service. Maraming salamat sa mga pag-ibig na pinaramdam po ninyo, pagmamahal, pangunawa, sa habag, Panginoon, higit lalo na amin pong tinamasa, sa kalakasan. Maraming salamat po, mapagpalat Ama, sa lahat-lahat ng yan. Sa gabi po ito, para po sa aming online service, kami po humihingi ang kapatawaran at kami po linisin sa lahat ng anumang karumihan sa aming po mga puso. Anumang bagay, Lord, na gumapi po sa aming kahinaan, nihiling po namin patawarin kami mangyaring ang habag po ninyo, ang banal mong dugo, Panginoong Hesus, ang siya muling maglinis po sa amin. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang mga salita mo na siyang ipagkakaloob po ninyo sa amin para po sa gabi pong ito. At ganun din, Panginoon, ang lahat ng mga makakapanood nito ay mapagpala po ninyo at palakasin ang kanila pong mga pananampalataya, palakasin, Panginoon, ang pagtitiwala sa napakabuti po ninyo na pinararamdam na pag-ibig at pagmamahal po sa amin. Salamat, Panginoon, pagpalain mo bibig ng iyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At tayo po'y bumasa po, no? Para po sa salita ng ating Panginoon na siyang ating pong papag-aralan po. Hango po in the book of Isaiah, chapter 43, verse 19, in the Voice Translation. So, Isaiah, chapter 43, verse 19. Watch closely. I am preparing something new. Yun. God is preparing something new, my beloved brothers and sisters. It's happening now. Even as I speak and you're about to see it, I am preparing a way through the desert. Waters will flow where there had been none. Glory to the name of Jesus. So once again po, no, greetings in the name our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die and be buried, be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service po. So welcome po namin po kayo sa oras po na ito. And as I have said, no, in our introduction, no, earlier in our Family Day season 6 po, season 6 po na ito, our team na idinaos po natin kanina po sa ating pong face-to-face. Alam niya na mga nakasama po natin dito po sa Summit Ridge, no? Tagaytay, no? Summit Ridge Hotel, Tagaytay. Alam po nila na ang team po natin at kayong lahat, no? Na i-announce ko po ito at the end of the our episode or program or online service po natin prior po dito sa pinaka-araw po na to. Ang ating pong tinalakay ay wala pong iba, pinamagatan po nating one more try kanina. Yan ang tinalakay po natin. So we have this subject na one more try, pero
kung one more try ang team ha, sinasabi ko po, yung naging team po natin dito po sa season 6 ng ating pong Family Day event is one more try. Ngayong gabi po na ito po ang siyang ating pagpapatuloy din, no? Kasi meron po itong catch kanina at dito po ninyo malalaman po ng buong buo yung detalye po na ito. At tatalakayin po natin sa gabi pong ito ay pinamagatan po nating one more move. Ayan, praise God, no? One more move, no? So for tonight, I hope, no, of course, no, we will be briefly discussing the most popular board game, no, among many people, no. Sabi nga po nila, ito pong laro po na ito ay laro daw po ito ng mga matatalino. We will talk about I would like to share with you, no, a very interesting subject, interesting story, and of course, siyempre po, no, walang iba kundi yung pagmumulan po natin. The source of our strength is none other than the word of the Lord, no? So, talking about this, as I have mentioned, this popular board game po na ito, no, which is ito pong tinatawag po na chess po na ito. So, it is a two-player strategy board game, no, na meron po ito. Alam na po yan ng marami po sa inyo. But briefly, para maibigay po natin yung konting background po ng laro po na ito. It has 64 squares na nakaayos po siya ng 8x8, no, na nilalaro po ito ng on a checkered board, no, and each player po ay meron po silang tiga 16 or 16 pieces po, no, na which is ito po binubuo po, meron po diyang king, may queen, meron po siyang tinatawag po na dalawang rook, no, at dalawang horse, no, or knights na tinatawag. At pagkatapos, may dalawa rin po siyang tinatawag na bishop, and then the rest of the 8 ay wala pong iba. Binubuo po ito nung tinatawag po na pawn na tinatawag, or pawns, no, na tinatawag. Now, alam po ninyo, of all the 6 pieces po na ito, lahat po yan may mga special move po sila. Iba ang move ng bishop, iba ang move ng tinatawag na knights or horse po na yan. The same with rook, and then also the queen, no. Matindi po ang galawan ng mga reyna, no? Ayan, ng queen sa laro po na ito, no? Pero the most important piece of all is none other than the king, no? So, the main goal ng laro po na to ng chess, ang kinakailangan, i-trap niya. Ito pong tinatawag po na king po na ito. So, ang objective niyan, i-trap, no, gapiin, talunin po, no, yung opponent's king po na yon, na kinakailangan matrap siya na hindi po siya makatakas, no, sapagkat pagka nakatakas na po siya, siyempre, hindi pa po tapos ang laban po no, no? So, kinakailangan ma-capture po siya. Yun ay tinatawag po sa mga nakakapaglaro po nito, na kahit na ako po nung bata-bata pa po, during my elementary grade, no? Elementary years ko po na yun, naglalaro rin po ako nung chess na to. Kala ko nga magiging grandmaster po ako. So, well, kidding aside, no? Ito po'y makikita po natin na napakagandang laro po talaga, sapagkat ito po'y tagisan po ng isip, Yan, napakaganda po. In fact, no, kahit po yung grandmaster po by the name of grandmaster po siya sa Russia by the name of Garry Kasparov. Ito po ang kanya pong sinasabi po. Chess is life in miniature, no? Chess is a struggle, chess battles. Yan, okay. So, kaya makikita po niyo talagang tunay na parang sumasalamin nga ika sa parang buhay, no? So, what I would like to share with you for tonight is a very powerful, and I would say, napakaganda ng istorya po, no? It become popular in a Christian world, no? At ito po'y kinakailangan na maintindihan at maunawaan po natin ito pong istorya po na ito, because the story that I would like to share with you for tonight, of which I have also shared earlier dito po sa ating Summit Ridge na ating pong face-to-face service po dito po sa Tagaytay, no? Na-share ko rin po yan kanina at very powerful na napakaganda po ng naging move ng ating Panginoon, no? So I would like to share with you also, napakaganda po kasi I really don't want to waste this opportunity na hindi po natin makuha, no? We really needed to grasp this beautiful story, but not just a beautiful story that I would like to share with you, but ito po ay meron pong kaugnayan
kasanayan po sa ating pong spiritual na buhay. And what is that story, Pastor Alvin, that you are about to share with us, no? Na parang kung tutuusin po, talagang dapat ma-excite po tayo. Kanina po nakita ko po excitement ng bawat isa po, no? So ganun din po sa inyo po sa pagpapatuloy, abay ito po dapat ma-excite po kayo. Ano po ito? It's all about this what they call, no? It is popularly known as the checkmate painting. Checkmate painting. Okay. Ano ang meron dito? Pama dito sa checkmate painting po na ito. And what is that painting or what is the checkmate painting about, no? All about, no? Ano po ba ito? Okay. So briefly bibigay ko lang po sa inyo po, no, para maintindihan natin yung pinaka-background ng istorya po na ito, no. Una po, ito po nilikha, ginawa po, no, by the name of Frederick Moritz August Retsch, no. Frederick Moritz August Retsch, no? Siya po ang lumikha at gumawa po yan. At siya po he was a very true creative genius, no? He unveils his masterpiece, no, which is tinatawag po na the checkmate painting in 1831. So for you to understand, not only ito po hindi lang po siya na talagang nagpe-paint o pumipinta, lumilikha ng kanyang obra, but he was a 19th century German artist, no? And having said that, he is the best known for his painting Checkmate. As I have mentioned, kumbaga po, naging popular siya, nakilala siya dito po sa tinatawag po na painting na kanya pong nilikha, which is this was, no? Or I may say this is an oil masterpiece depicting a chess game that has become one of the art's most iconic images, no? So, according po rito po, no, ito pong checkmate po na ito, no, nalikha nitong si Frederick Moritz August Retsch, no? Ito po, siya po ay German, kagaya ng sinabi ko, Frederick Moritz August Retsch, no? Itong painting niya po na ito na checkmate, originally, no, ito po siya, no, originally titled Die Schachspieler. Die Schachspieler, no? Which is, ang ibig po sabihin po in English ng Die Schachspieler is the chess players, no? So, yan po yan, no? At I would like to show you, no, kahit papano po para makita nyo po, this is the original painting po nito pong si Frederick Moritz August Retsch, no? Pakita natin sa kanila direct, no? Yan, no? Praise the name of Jesus. Yan po yung sumikat po na painting. If you will observe, no, there are two players, no, on your left, no, sa screen po ninyo, and the other is on the right. At pagkatapos, meron pong angel po, sorry, na nanonood na sa kanilang paglalaro po na yan. Kung titignan nyo pong maigi po yan, parang tila baga, parang simpleng chess lang po yan, no? And according po do sa legend, I would like to show you naman, ito pong title po niya, no? Originally, nakilala po siya direct, ayan, sa title po na Checkmate. Pero ang original title niya po talaga in German is Die Schachspieler. Yan, kagaya ng sinabi ko pong gano'n, no? The chess player, ang ibig po sabihin. The chess players, no? Now, according to the most commonly known or widely accepted story po na yan, no? So, this painting was once displayed, no? In a Louvre Art Museum in Paris. Take note, it was displayed in Louvre Art Museum in Paris, no? So, nandun daw po siya, and then after po niyan, ito po'y naibenta na po, nai-auction na po ito dito po sa Christie's, no? A very well-known na British auction, no? Na ito po'y naitatag po nung 1766, no? By James Christie, no? Yung kanila po, ito pong kanila pong lugar, ito pong Christie's po na ito, ay naririto po ito sa St. James, London, no? And it has additional sales room sa ibang bansa, like for example, no? Nasa New York, meron silang parang auction na place doon sa New York, sa Paris, meron din po, meron din sa Hong Kong, meron din po sa Milan, meron din sa Amsterdam, sa Geneva, no? Sa Shanghai, and also in Dubai. Grabe, ang dami, no? So, kaya pagka ino-auction yan, alam niyo na po, talagang mga pangmalakasan po, mga nai-auction po yan. Hindi po yan, ordinaryo po, mga nai-auction po yan. Now, in 1999, nai-auction po ito pong paintings po na ito ni Frederick Moritz August Retsch po na ito na
The Checkmate, nakilala sa title po na Checkmate. Nai-auction po siya. And it has been said to be in private hands na sa panahon po natin. Well, syempre, hindi po sasabihin kung nakanino po yan dahil mabigat na po ang presyo po nito po paintings po. So, these paintings, direct I request na pakibalik nga natin yung original po na ano. Ayan, yung isa, yung nauna, direct. Thank you so much, no? Praise the name of Jesus. Okay. So, tignan nyo po yan, no? So, yung paintings po na yan, ang pinakikita po dyan yung dalawang player, no? Of which, according po sa mga istorya po, on your left, yung nakatingin po, na parang tila baga masayang-masaya siya. Nakangisi po siya, yung opponent na nasa kaliwa, na may sombrero po. Ito po yung nagre-represent po kay Satan, no? Who appears, it seems, arrogantly confident, no? Habang yung isa naman, parang binagsakan po ng mundo. Sapagkat parang pakiramdam niya, olats na po siya. Sapagkat kung mananalo po, ito pong si Satanas, according to sa istorya na yan, parang kukunin niya po yung kaluluwa po nito pong kanyang opponent. So, yan po yung mga parang sinasabi po nila na istorya. Now, let's talk about the significance of the Checkmate paintings of Friedrich Moritz August Retz, no? The significance of the Checkmate paintings of Friedrich Moritz August Retz, no? Now, ang tanong ay ito po, no? Para maintindihan at maunawaan po natin, what is the significance of the Checkmate paintings of Friedrich Moritz August Retz? Ano po ba ang significance at ang kahalagahan po nito pong paintings nito? Kagaya ng sinabi ko, for us, no, in a ordinary eye, no, it would be like an ordinary paintings. Ganun lang po yan kasimple po, no, para masabi po natin, no. Pero sa ating ordinaryong mata, yun lang ang tingin natin. Isa lang siyang obra, isa lang siyang likha, no? Pero tignan natin, the question that I would like to ask is, why has this painting captivated the hearts and minds of countless chess enthusiasts throughout the ages? Yun ang siyang maganda po. Paano po paano naging captivated? Imaginein po ninyo, no? Grabe po, hindi po basta milyon ang halaga po ng paintings po niya at ang nagpabigat pa po dyan, bukod sa likha po ito ni Friedrich Moritz August Retz, no? Ito po yung pinakamagandang nakatago na mensahe para po rito. Okay, tignan po natin maigi po. First, no, the Checkmate painting, first and foremost, ito po, transcends the realm of art. The Checkmate painting transcends the realm of art. Meaning, no, hindi lang po siya basta obra na nailikha, no, na ganun lang na merong naglalaro, no, na dalawa, at pagkatapos merong isang masasabi nating nanonood or sa amin po sa Tondo, ang tawag po dyan, meron nanonood, no, na isa, walang iba kundi yung angel, but it becomes the symbol or an illustration of chess timeless struggle between good and evil. Yun po yun So it depicts the battle between good and evil, no. It reminds us that the chessboard, no, is more than just a game. Ganun po yan, mga kapatid kaibigan, no. It's a battleground. Yan ang pinapaalala po sa atin. The moment meron chessboard na naroroon, ang ibig po sabihin po nun, battleground po yun. Labanan po yun, na kung saan yung isip sa isip maglalaban. Ganyan ang buhay po natin, kapatid kaibigan. Nakikipagtagisan, isip sa ating pong kapwa. And most especially, isip natin, nakikipagtagisan din tayo. Of course, sa isip din ng kaaway, it is none other than Satan himself, no? So it talks about strategic brilliance, no, which is kung sino po yung merong magandang strategy, they always become the winner. Yan ang nangyayari po. So napakaganda. So in this exceptional paintings of art po na ito nito pong si Friedrich Moritz August Retz po na ito, sapagkat dito po ipinakita po ni Retz, no? Retz personifies the chess pieces, no, transforming them into a powerful and effective
effective symbols. Yes, ganun katindi po ito. Na-depict niya po ito in a way na kung saan para maipakita niya yung powerful and effective symbol dito po sa kanyang obra o sa kanyang likha po na ito, no? Like for example, sa ating pong lahat na narito, mga kaibigan po, yung tinatawag po na black pieces kasi black and white po yan eh. Now, the black pieces are the devil's tool, definitely. Yun po ang ibig po sabihin. At yan ang ginagamit po ng kaaway. They represent the game's cunning and treachery, which is our enemy, no? As according to Bible, no? Talagang ang kaaway po may katalinuhang taglay po yan. Kaya hindi po tayo basta-basta po dapat magpapaisa pagdating po dyan. No? Pero ipinakita niya po rito na yung nga po ang nagagamit po, no? Yung treachery or we may say deception, ayan, no? Which is very rampant in these last days. No? So makikita po natin the forces of darkness na kung saan ito po yung nagpupumilit po na i-overthrow yung mga mabubuti po na bagay, mabubuting tao, mabubuting samahan, no? Yun po ang siyang ginagawa po niya, no? So, like for example, there is a similarity, I may say, no? Because our human journey is represented by the chessboard, parang gano'n, no? Which includes, nandun po yung love, no? Yung betrayal, yung hope, yung frustration, parang sabi ko nga, nasasabi ko rin, no? Na parang frustrated but not surprised. So, napoprostrate. There are frustration, there are victories, there are defeats, there are mistakes, no? And there are course correction or happiness or sadness, no? Crescendo, decrescendo, second chances, no? And achievements. Ganyan po yung tinatawag po na buhay chess. At ganun din yung buhay po natin, no? That is our human journey. So kaya kayong lahat ng mga nanonood sa mga oras po na ito, huwag nating isipin po, no, sa atin po mga buhay na parang lagi na lang tayo sa side na negative. Balanse po yan. Pag merong nagtagumpay, meron po na magagapi. Ganun din po yan. At kasama po, meron talaga na nangyayari, love and betrayal, hope and frustration, second chances, and everything. Lahat po yan. But, wag po tayong mag-alala. Eto na po, makinig po tayo maigi, no? Wag po tayong mag-alala. Wag po tayong matakot. Wag po tayong kabahan. Ika nga. Ayan, ulitin mo, ha? Huwag kang kabahan. Ano man ang dinaraanan mo sa buhay mo. Because I want you to understand, kung merong black pieces po, which are the devil's tool, the white pieces, eto naman, the white pieces, yung puti po na pyesa po, dito po, sa chess po na ito, of their superb array, encompass vices harness in the carrier of good. Ito po'y tagapagdala po ng kabutihan naman. Ganyan po. Because they are beacons of hope, no? Parang as if they've been demonstrating the power of the strategic thinking and good intentions. Ganyan po yan. So, like for example, in the paintings, no, na pinortray na ginawa, nilikha na obra po, nito pong si Frederick Moritz August Retz po na ito, naipakita niya po, grabe. So, how shall I say this? A very genius, no? Creative, genius, no? Ito pong si Frederick po na ito, na kanyang ginawa po na ito. Makikita natin yung boundless creativity niya po, no? Na naroroon dun sa paintings po, at yun po ang nagpahalaga po sa paintings po na yan. Now, eto na po, no? Let's move to the next, no? Let's talk about Frederick Moritz August Retz, no? Checkmate paintings tell the story of a chess desperation and divine resolution. So this checkmate paintings tells the story of the chess desperation and divine resolution. Okay, ano po ang ibig po sabihin niya? Okay, pakinggan po natin. Yung nakikita po natin doon, as if na para po makikita natin as he portray, no? Parang nandun po, desperate, yung parang tila baga on the losing side, eh. At yung isa naman na parang nagwawagi, kumpiyansang-kumpiyansa siya, na siya po'y waging-wagi, panalong-panalo po siya. Okay, the story is this. Eto na po, no? Here's the catch of that story. Pakinggan niyo po maigi, no? Para maintindihan at maunawaan po natin ito. Now, that paintings, no, na ginawa po nito pong si Frederick Moritz August Retz na kanyang ginawa, according po sa mga, alam niyo ba, yung mga usap-usapang basabatis, usap-usapan sa palo, sa Biblia,
kidding aside, no, meron pong istorya po na nangyari po na itong kanyang obra po na ito ay nagkaroon po ito ng pagkakataon na makita po ng marami. At hindi lang po ilang tao ang nakakita po nito, no? So, at nagkaroon po ito pong kinatawag po na a chess master's face-to-face encounter with the fascinating checkmate painting. So, siyempre po, sino titingin po niyan? Siyempre po yung mga chess enthusiast na tinatawag, yung mga mahihilig po na maglaro po ng chess, tingnan nila o obserbahan po nila yung bagay po. At ito po yung nakita po ng isa pong legendary, no, na chess master, no. Ito pong paintings niya po na ito. Now, a word of reminder, no. Let me give this a word of reminder to each and every one of you who are watching right now. There are different versions of this personal encounter of this chess master, no, at that time that had been used, no, to illustrate the inspirational by inspirational speakers or Christian minister or Christian pastors, no, na ginamit ito pong istorya po na ito at any given time na naibigay po nila itong istorya po na ito, no. They offered their own version of the story, no. Even the late great Billy Graham, no, in 1955 gumawa po siya ng sermon, and because siyempre po Billy Graham po yung nag-share ng story po na ito, so ang bilis po kumalat. Imagine, ito po kinwento po ni Billy Graham, kakalat po talaga ito pong bago po. Billy Graham po yan alam naman po natin. So in 1955 nakagawa po siya ng sermon about this painting po na ito nito pong si Frederick Moritz August Retz po na ito, which is the checkmate painting niya po na yan. Nakagawa po siya ng mensahe para po dito. Now, ito po, kanina I have mentioned, there are two, kanina po sa ating Family Day event po, binanggit ko rin po ito, no, na ito po isang naging mensahe po, no, na which is there are two version of the story. As I have mentioned, word of reminder, meron po mga iba't ibang version. Now, the popular version or the most circulated version of this story ay ito po, na meron pong isang tao po na pumunta po sa isang art museum at naka-display po ito pong paintings po na ito, no? So, habang naroroon at nabisita po ito ng isang chess master, no? At yung chess master po na yon nagpaiwan habang lumakad na yung kasama niya doon sa tour po na yun, kasi kanyang binubusisi po yung paintings, and particularly yung ayos po nung pieces nung tinatawag po na chess, yung chess pieces, tinignan niya kasi chess master siya no. So hanggang sa nangyari, ina-analyze niya, these are one of the popular story, okay, ito po isa sa mga popular, no. So, sinabi po, at pagkatas na nakalayo na po, ito pong tour tour guide nila, no, itong grupo niya na naroroon, bigla siyang sumigaw, no, sabi niya ganun sa hallway, no, it's a lie, isa itong kasinungalingan, Yun ang sinabi niya. Sumigaw siya, according sa mga story po na mga sinasabi, isa itong kasinungalingan, no. So, itong lumikha ng obra na ito ay nagkakamali, no. The painter is mistaken, no. So, kinakailangan palitan yung pangalan nito, yung checkmate na painting po na yon, no. Palitan siya, or palitan din ito pong obra po na ito. Yun ang sabi niya. Kasi sabi niya, because the king has another move, no. So, yan yung isang version po ng istorya na kumakalat po, no. At iba namang isa namang popular version, itong chess master po na ito, nakatayo po siya, tinititigan niya po ito pong paintings po na ito, at habang siya nakatitig sa paintings po na yun, tinitignan niya yung detalye ng mga pyesa na naroroon, hanggang siya sinabi niya, sandali! Okay, kanina sabi, it's a lie, no, yung ibang version, eto naman, sandali, hold up, sandali, yun ang sabi niya gano'n, no. So, nakita niya po, this isn't checkmate. Hindi pa po ito checkmate, sabi niya, because the king got one more move, no. And I want you to understand, no, ito pong chess master po na ito, which later on babanggitin ko po, tunay po na nangyari po ito. Okay, I am not opposing and I am not telling na hindi po ito nangyari. Totoong nangyari po ito pong istorya po na ito. But
as I have mentioned, there are a lot of version that circulating, no? Na kung saan, dahil sabi ko nga, marami nang gumamit po nito at mga magagaling na mga makakata na nagkwento ng mga inspirational speaker, no? Yung mga motivational rise speaker, ayan, hindi ko sabihin, nag-i-inspire ng mga istorya po, no? Or, mga pastors, ministers na naikwento po, nagamit nila yung istorya po na to encourage people. Pero maganda po, wala naman pong masama. Totoong nangyari po ito pong istorya po na ito. And that chess master who happened to see that paintings really and truly, how shall I say this, refuse, no, to accept defeat, no, kasi nakita niya yung chess piece po na yun, no, na kahit na medyo matindi yung pagkakangise nito pong Diablo sa laban po na ito, ay iba po, no, and para makita po natin, the unpopular version of which hindi ko naman binanggit po kanina. Ayan. At ngayong gabi ko po, babanggitin po sa mga oras po na ito. This unpopular version. Ayan. The unpopular version. Now, the unpopular version, ito po yung unpopular version. No? By the way, the legendary chess master, no? Yung player po na yun na wala pong iba, ay wala pong iba kundi si Paul Morphy. Okay, si Paul Morphy. Okay, pakinggan po natin maigi. Okay, pakibalik mo muna sa akin, direct. Thank you so much. Let's talk about this unpopular version po na ito. Now, ito pong si Paul Morphy po na ito, who happens to saw that painting po na ito, ang totoo po, according po sa accurate account po, hindi po ito niya nakita sa tinatawag na Louvre Art Museum in Paris. Kundi, according po sa personal account by the name of Harrison, na nagkwento po nito, which is very close kay Paul Morphy, no? Nakita niya po ito sapagkat nung makita niya po ito, hindi po doon, kundi sa bahay po nung kanyang isang kaibigan. Kasi during that time, this legendary chess master, no, na si Paul Morphy po na ito, nawawala na po siya ng gana na maglaro po ng chess. No? So, nung nawala na siya ng gana sa paglalaro ng chess, siguro, puro tagumpay na siya. Ganun. Walang pumatalo po sa kanya. So, nawala na po siya ng gana. At nung nawala na po siya ng gana, isang pagkakataon po, nagkaroon rin po siya ng tinatawag na depression. Dumanas po siya niya, no? According sa kanyang biography, of which, a very short biography about Paul Morphy, binasa ko po yung istorya na po na yan, no? So, ang ginawa niya po, itong kasaysayan po na ito ay naisulat po ito. Okay, ulitin ko po naisulat po ito sa Columbia Chess Chronicles dated August 18, 1888. Okay, so ang istorya po ay ganito, no? So, pumunta po siya sa bahay ng isang kaibigan po niya, itong si Morphy po, no? At pagkatapos po, ay kanya pong sinipat at nakita niya nga po, ito po nga tinatawag po na ito na paintings po, na which is nakita niya po ito sa bahay ng kaibigan po niya, no? So, naalala nga po nito pong si Harrison na kanyang kikinekwento po, yung salaysay po ng kanyang version po na ito, nakita niya po yung kulay po, no, na which is the same replica po, no, nito pong likha nito pong si Fredericks, no, Moritz August Retz po na ito. Nakita niya po at nung doon niya po nakita sa bahay po, hindi po doon sa tinatawag na museum. So, nung makita niya po yun, tinignan niya po maigi po yung, although sabi ko nga, nawawala na siya ng interest, kaya lang nakita niya, parang na-stir up siya doon sa tinatawag na paintings po na yon. So, nung tinignan niya, nung gabi po na yon, yung placement po nung chess po na yon, sinabi ni Morphy po, at kanyang in-examine, at kanyang sinabi, at tingin mo ba tama ito pong pagkakaayos ng pyesa na yan? So, in English, do you think you have the position correctly? So, sagot sa kanya ni Harrison, tama ako. Yan talaga ang pagkakaposisyon po na yan. So, ang ginawa po niya, kinopya nila, kumuha sila ng chess, at yung pwesto po nung laban po na yun, nilagay nila doon sa ano na yun. So, lahat ng naroroon, sa mga tao po na naroon sa paligid niya, no? Abay, alam po niyo, lahat sinasabi po, talo na. Talo na talaga. Talo na po yung white. Yan. Nanalo na po yung black. No? So, checkmate na for them. Pero alam nyo, lahat ng nagsasabi na ito po talo na, hindi po siya pumayag.
inupuan niya. Lahat ng mga kinalaban niya, lahat ng lumaban po sa kanya, tinalo niya po yun. Kaya po yung lumalabas po, ay hindi po checkmate po talaga yun. In fact, no, ito pong Harrison na binabanggit ko, who happens to be a minister, well known as the Reverend Harrison, nagbigay po siya ng corroboration, no, dito po sa mga facts po na ito, and katunayan, may letter pa po ito na naisulat po, may anecdote po na ginawa po ito pong si Paul Morphy na naging na-publish po ito. Kaya mas na-publish, mas accurate po ito. Dito pong bagay po na ito, no? So, kaya yan po ang istorya po niyan. At dahil po ron, kanyang pinangatawanan na hindi pa po checkmate po ito at lahat ng umupo para dun sa pieces po na yun, lahat po yun, tinalo niya po yung lahat-lahat ng mga nakalaban niya po na yun. So, as I have mentioned, ang source po rito ay Volume 3 of number 7 and 8 of the Columbia Chess Chronicle dated August 1888. Now, eto na po yan. Let's talk about this beautiful story na akin pong sinasabi po, no? The hidden message. Let's talk about the hidden message of this work of Frederick Moritz August Retz checkmate paintings was revealed by the chess master and legendary Paul Morphy. Okay, para maintindihan po natin, ano ibig po sabihin? Ito pong checkmate, nilikha at inobra po nito pong si tinatawag po na si Frederick Moritz August Retz. May hidden message siya. Pero ang nakadecode ng message po ay wala pong iba kung hindi ito pong legendary chess master by the name of Paul Morphy. Ano ang ibig po sabihin po nito? Listen to this. This is the, I would say, the climax of this story po na ito para po sa gabi pong ito, of which earlier ito rin po ang napakahalaga. Ang ibig po sabihin, number 1, it's the ultimate battle of good versus evil and honor versus shame, no? Ano ang ibig po sabihin? That story, even though nilagay po yun nito pong si Frederick Moritz August Retz po na ito, bagamat ganyan ang kanyang pagkakalikha, pero ang matatalino lang, those people who has that revelation, listen to this, will only find, no, that chess piece na position po na yon ay hindi pa po endgame na tinatawag, kapatid kaibigan. Yan ang ibig po sabihin po na yun. Sapagkat kahit na po si Retz po, na-capture niya po yung kahalagahan po nung tinatawag na laro po na yun, nung chess po na yun. Because the black player, no, na lumalaro is the devil. It appears somehow, no, na parang na-trap niya yung white player in an avoidable checkmate situation, no? Kagaya ng sinasabi ko, sa chess po, pag sinabing checkmate, todas ka na, tapos ka na. Yun ang ibig po sabihin po ito, kapatid kaibigan, no? Pag nabanggit po na checkmate, todas na. So, in that paintings, although it was titled The Checkmates in English, pero kagaya ng sinabi ko nga po sa inyo, hindi pa po siya checkmate. Kahit parang tila baga, ngingisi-ngisi po yung jablo do sa part po ng paintings po na yun, no? And according to the legend, and as I have mentioned, the widely accepted version of the story, ito pong chess champion or master or legendary chess master po na ito by the name of Paul Morphy, sabi nila sa museum bumisita, pero the accurate story, hindi man sa bahay lang po nakita niya po yun, no? Pero eto man, whatever, kesa museum man yan or sa bahay po, yung pinaka-essence po nung pagkakalikha po na yun, no? Yun ang kanyang nakita't na po na at pinag-aralan niya po yung bawat piyesa na naroroon. Bagamat sinasabing checkmate na, pero hindi pa, no? According to him, the devil, no, na kung saan na nag-iisip na panalo na siya, hindi pa po siya panalo. At yung tao po na nag-iisip na parang naroroon na playing that white piece na yun, parang it seems talo na siya at wala na siyang pag-asa. Ito po, the revelation is this, no? Ang revelation ay wala pong iba. The powerful message of that story ay wala pong iba. The king has another move, meaning the game is not yet over, my beloved brothers and sisters, no? So, my friends, no, who are watching right now, kahit po sino po kayo, this painting, it serves us as a reminder that looks or what's in front of us or what we are going through can be deceiving both on and off the
chessboard. Maaring yung nakikita mo, katulad sa chess game na yun, parang deceiving na parang talo na eh. Ganyan din sa buhay po natin. Minsan naiisip natin talo na tayo. Minsan naiisip na tayo hopeless na tayo. Minsan naiisip natin wala na tayong pag-asa. Wala na tayong tsansa na manalo sa buhay at sa mundo po na ito. When parang tila baga, uulitin ko, katulad in that painting, parang tila baga mananalo at nananalo ang kaaway, no? It seems that the devil has won in that battle, in that chess play po na yon. But hope appears, no? Yung human spirit po, pinakikita po rito that despite, no, that we appears, no, that our soul is trapped, no, it seems that we're losing hope. It seems na tayo po'y defeated na po, no? But in the scriptures, I want you to realize this. Those of you who are watching, in the scriptures, in the Bible, numerous times it happened when it appeared God's people were facing checkmate. Hallelujah! And glory to the Lamb. Glory to the name of Jesus. It seems, no, na tayo dumaranas ng tinatawag po na parang checkmate, no? God's people were facing checkmate, but the king had another move. The king had another move. Just like if you remember in the Bible, dito po binanggit po sa Bible, during the time of Moses, Moses was trapped between the Red Sea and the Pharaoh's army po, no? But the king had another move. Hallelujah to the Lamb, no? Parang tila baga wala na silang pag-asa. The Israelites are starting to lose their hope. The Israelites are now begging to die. Bakit po? Wala na. No hope na sila no mga oras po na yun. But kagaya ng sinasabi ko, kapatid, kaibigan, the king had another move. The king has one more move. And not only one more move. At yung galaw niya na yun, yun lang ang kailangan natin. Let's go back with that story po na yan. In the book of Exodus chapter 14 verse 8 up to verse 14 for us to understand the story. Now, verse 8, the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. Verse 9, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they come by the sea near Pi-Hahirot, opposite Baal-Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites look up. Eto na, nakita na nila. And there were the Egyptians marching after them. Hallelujah! Marching after them. And they were terrified. They were terrified. Natakot na po sila. Yan, no? And cried out to the Lord. And they said to Moses, was it because there was no grave in Egypt that you brought us to this desert? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone and let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Moses answered to the people. Eto na, sabi ni Moses, do not be afraid. Hallelujah. Do not be afraid. Yan sabi ni Moses. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. And the Egyptians you see today, you will never see again. And the Lord will fight for you. You need only to be still. Yan ang sabi pong ganun. So, ito po yan eh. Yun yung sinasabi po sa atin po. Like for example, trap sila eh. Wala na. Kumbaga, checkmate na. Sila Moses, checkmate na yung mga Israelites. Wala na silang tsansa. Wala na. They're losing hope. No? They really waiting for them to die. Para yun na po yun. Nag-aantay na lang sila ng kamatayan, kapatid, kaibigan. Some of you are watching right now. Baka ganyan na lang po ang nangyayari po. You're starting to lose hope. And you're just waiting for you to die na mangyari po yun. But I want you to realize the message na binibigay sa atin ng Panginoon. The king has another move. And the king has another move. Just like in the life of Moses and the Israelites po na yun. Makikita po natin. Tignan po ninyo ang mensahe po, no? Ang mensahe ng ating Panginoon sa mga Israelites. Makinig po kayo. The first message, according to this story po, is do not be afraid. Do not be afraid. Yan ang unang-unang mensahe. And the second message is, eto na po, do not be afraid. Stand firm. Yan. Tumayo ka lang, manatili ka lang and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. And the next message po, eto pa po, ayan, no? Sige po, the Egyptians you see today, you will never see again. Hallelujah! Napakagandang promise ng ating Panginoon. Ano pa po? Eto pa po, the Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. Grabe! Wow! The Lord will fight for you. At ano pa? You need only to be
still. Yan ang sinasabi po ron. So, tayong lahat na narito, no? The king has another move. It's not yet over when it is over po talaga, no? Tandaan po ninyo, it is not yet over, no? When the king is not yet moving. Tandaan po ninyo, no? Sapagkat yung galaw ng Panginoon yun ang magpapatapos po sa gawa ng kaaway sa ating po mga buhay. If you remember, kahit na po si David po, no, he stood before Goliath, no, with just 5 sling stones na ginamit niya po, pero alam po natin, the king had another move kahit na ganun po ito pong bagay po nito. And Daniel, he was thrown into the lion's den, no? Pero ano nangyari po? Parang hopeless na. Isipin nyo, itapong ka dito po sa lion's den po nito. No, wala ka ng chance. Talagang dedo ka na. Todas ka na. Ika nga, no? Pero hindi po ganun sa ating Panginoon. Hanggat hindi pa kumikilos ang Panginoon, kapatid, kaibigan, yun ang siyang napakahalaga, no? So, if you remember, Mary and Martha, pareho na po ito nag-iiyakan because of the death of their brother Lazarus po, no? They've been weeping at the tomb of their brother Lazarus. Pero alam mo niya, wala pa rin po na talagang makakapigil po sa galaw na nung gumalaw na yung king Yun, because the king has another move. Our Lord Jesus will move, no? And he moved during that time po na yan. Kaya maganda po ang nangyari, naging resulta. And if you remember, kahit po, no, the woman who had caught in adultery, no, in John chapter 8, no, makikita po natin yung story po na yun, no, that woman was about to be stoned, pero may galaw ang ating Panginoon. The king had another move. Meron may galaw po ang ating Panginoon. Alam natin, kahit na adulterer siya, pero siya po ay nailigtas po ng ating Panginoon. And even Jesus himself, no, nung siya po ay nasa cross of Calvary, no, it looked like na parang talo na siya, no. The devil had been laughing nung mamatay ang ating Panginoon. But on the third day, yun na po ang sinasabi po. On the third day, Jesus rose, no, on the grave, no, and the king had another move on that resurrection Sunday morning. So, for you, those of you who are watching right now, napakaganda po ng mensahe po nito, no? Kumbaga po, ina-assure po tayo, katulad ng message ng ating pong binasa po from the very beginning po, no, in the book of Isaiah chapter 43 po na binasa po natin earlier. In-assure po ni Isaiah po sa atin na ang Diyos po, that God will provide a way, no. God will provide a way. He is our way maker. Hallelujah to the Lamb. He is our way maker. Pinatunayan na po ito in Isaiah chapter 43 verse 19. Let's read this, no? Isaiah 43 verse 19. Watch closely. I am preparing something new. Wow! Hallelujah! I am preparing something new. And it's happening now. Ngayon na raw po nangyayari. Even as I speak, and you're about to see, I'm preparing a way through the desert. Waters will flow where there had been none. Glory to God. Hallelujah. So, kadalasan sa buhay po natin, kapatid kaibigan, akala mo wala ng pag-asa. No? Kadalasan, kinoconsider na natin na ito'y magulong-magulo because of the countless wars na nangyayari po sa paligid po natin, no? And yung mga tao na namamatay, the violence all around us, no? And people losing their jobs, no? Yung mga marriages po, nawawasak, nasisira, they fall apart, no? And moral values non-existent in our time. Tandaan niyo po yun. We are prone to become disillusioned and disoriented, no? Pero tandaan niyo, it appears to be checkmate, but this is a lie, no? Do not be alarmed, no? The game is not yet over. Yan ang masasabi po natin. So sa ating pong lahat na narito, the next time you may be facing a seemingly insurmountable challenge or challenges in life, no? Recall the story of the checkmate painting po na yun. The king has another move. One more move. Praise the name of Jesus. So, purihin po ang ating Panginoon to all of the members of this church, no, friend churches, followers, and subscribers of this YouTube channel. That's our message for this Sunday online service. And I hope it was a blessing to you. And I hope you will be back, with us by next week, no,
September 3. Napakaganda po ng pag-aaral po natin. I am encouraging each and every one of you to go back next Sunday at 10 a.m. 10 a.m. na po ang ating pong online service. Hindi na po kagaya ngayon kasi may face-to-face po tayo ngayon. Kaya nilagay natin ng 8 o'clock ng gabi. Pero next week po, next Sunday, babalik po tayo sa 10 a.m. po ng umaga ang ating pong service at ang ating tatalakayin. Wow, I am so excited also with this subject po na ito, no? At direct pakita natin ang ating tatalakayin by next week, which has the title, The Name of Jesus. Hallelujah to the Lamb, no? The Name of Jesus, the War of the Ages. So, purihin po ang ating Panginoon. Well, that's the word of the Lord today here in Sunday online service. Until next week, no? God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, One God, One Gospel Church, saying, Baruch haba Bashem Adonai.